Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ayan, magandang hapon po sa inyong muli, mga kaibigan, mga kapatid. Saan man po kayo dako naroroon, tayo po ay bumabati po ng magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral. Marahil po ay nag-iisa uli tayo sa dahilan ng aking mga kasama ay meron pong mga kadahilanan. Una siguro ang ilan ay may mga may sakit. Kaya tayo po muli ay magpapatuloy ngayon pong hapon. Ang paksa po ng ating pong tatalakayin ay ang 10 utos ipinako na sa krus. Totoo ba ito? Ayan. Sama-sama po nating pag-aaralan yan sa loob po ng 2 oras. Pero bago po yun, siyempre, gaya ng dati, kailangan ho natin humingi ng tulong sa ating Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit at tayo po ay sumandaling manalangin. Mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat ngayon pong hapon. Kami muli ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Samahan kami ng Holy Spirit. Kasama na ng aming mga kaibigan, mga nagsusuri. Sa aming mga kapatid na sama-samang mag-aaral ngayong hapon, kasihan po ninyo kami. Bigyan nyo kami ng sapat na kaalaman, karunungan, upang maunawaan namin ang mga pag-aaral pong ito. Kayo nawa ang mapaparangalan, kayo nawa ang malulwalhati. Kadalangin po namin ngayong hapon sa bawat tahanan, ito man ay nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang mga bansa, pakaingatan niyo po sila sa ilalim ng inyong presensya. Salamat po, Amang Banal, kalakip po sa mga may karamdaman, sa mga nalulungkot, sa mga nagdadalamhati, ay patuloy po ang kapanatagan, kapayapaan, kagalingan ay kanila pong maranasan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po, ayan, magandang hapon po sa inyong muli, Kuya Emil, dyan sa Sydney, Australia. Ate Shirley, yan. Magandang hapon po sa inyo dyan. Pero ako po ay munang magpapasalamat mga kapatid at Sister Yem Ortega. Ayan. Salamat po at nakadalo po ang ating pong bina-Bible studyhan. Pagkatapos nito ay meron ulit tayong Bible study. Kaya salamat po sa pamilya po ni Castillo. Ayan, na dumalo po kahapon sa ating bahay panambahan. Kaya sa pamilya rin po ni Delphine, magandang hapon po sa inyo. Ganon din sa pamilya ni Maris Tangilon, magandang hapon po sa inyo. Mamaya, Sister Yem Ortega ay muli mong imbitahin yung ating pong mga kaibigan dyan. Lalo binabati ko na rin ngayong hapon ang kapatid natin o kaibigan nating nakapanood, nakapakinig ng ating Bible study noong linggo, no? Sa mag-asawang kay Juliet, na member ng Born Again na tinatawag na Blessed Hope. Ayan. Maraming pong salamat po sa inyo, no? Mamaya po uli, kapatid na Yem, diretso na tayo pagkatapos dito ng ating programa. Ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Magandang hapon, kapatid na Patrick, ganun din sa iyong may bahay, ganun din sa iyong kabunsong anak na si Angelo, si Lucas, ganun din katiwala mong si Angelo. Good PM, Kaplins, my friends. How's your birthday po yesterday? Okay naman po. At nadagdagan po yung ating edad. Kapatid na Patrick, sa lahat po ng mga viewers natin, tayo po ay nasa 59 na po. Ano po? Ganyan lang ho talaga ang buhay.
dumadaan man ang birthday, pero ang edad hindi mo pwedeng bawasan. Hindi mo rin pwedeng pigilin, talagang dumarating po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat diyan. Okay? Binabati ko po ang pamilya po ni Ana Patalinhog. Sa mga Patalinhog, magandang hapon po. Sa pamilyang Escoses, sa pamilya po ng San Juan, binabati ko po si Tatay Policarpio. Ayan, Policarpio Abacan. Sa lahat ng mga Abacan, magandang hapon po sa inyo. Maging dyan sa Batangas, binabati natin ang lahat ng pamilya, mga angkan, lahi ng mga Abacan. Karomi, magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Sa parte po naman ng Tondo, Nanay Adelaida San Juan, magandang hapon po. Tatay Roland, magandang hapon. Ganun din po dyan sa parte ng Baguio, binabati natin ang buong distrito ng inyong Pastor Rex Castro. Magandang hapon po sa iyong ministry, sa iyong work, sa iyong mga interest sa Bible study. Yan, panalangin po natin yan. Kay Yama Kariyako, ayan, o nga. Thank you kapatid na Ana. Malapit ka na palang mag-dual citizen. Opo naman. Nga, hindi na natin mapipigilan, Sister Ana. Renz Art, magandang hapon po sa inyo dyan. God bless sa inyong panunood. Kay Gerson Apehas, thank you po. Good afternoon everyone. Yan. Ruth Tobia sa kanyang family, magandang hapon po sa inyo dyan. Kay Don Nueva Enoch, mapagpalang hapon sa ating lahat. Mga kapatid, God bless, lalo na sa team ng Ask, purihin ng Panginoon na sama-sama na naman tayo makikinig sa tunay na aral sa Biblia. Thank you po. Glory to God. Ayan. Okay po. Eddie Aguilar, magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Okay, tinitingnan ko po Alam niyo, sabi ko po ng mga dati ko nang sinasabi ay ang aking pong cellphone gamit ay minsan late po yan. Huwag po kayong malulungkot, kundi man po kayo mabati. Ayan, Kirma Keriyaku po yan para di kayo mahirapan. Ayan, thank you po, thank you. Ayan, saan man po kayo naroroon ay binabati ko po kayo ng magandang hapon. Kapatid na Alvin Hamora, ayan, maraming salamat po. Opo, kapatid na, birthday ko kahapon pa po. Thank you sa mga bumabati at babati. Maraming salamat po. Birthday ko nga po kahapon. Ayan, thank you po, thank you. Okay, dyan sa parte ng Sambales, binabati natin ang pamilyang Pilarca, pamilyang Di Guzman, pamilyang Manuel. Ayan, magandang hapon. Sa San Marcelino, binabati natin ang pamilyang Ronoho, Sister Sharon Ronoho, magandang hapon po. Ayan, ganun din ay binabati natin ang magandang hapon ang Herresa family. Madam Margie Hermosilla, magandang hapon. Ganun din sa aking partner dito, nagsosolo, John Lloyd, ang gwapong-gwapo. John Lloyd Matugas, magandang hapon. Sister Lisa San Juan at Sister Ye, ayan, nagsolo din kanina sa kanyang programang Pangkabataan. Mahilig kami mga solo-solo ngayon, yan. Maraming salamat. Gudyon Gaspar, magandang hapon po sa inyo diyan, yan. Sa buong distrito ni Pastor Art, binabati po natin ang buong membro ng Dasmariñas G, Sister Malu Armildes, magandang hapon po sa inyo. Ayan, sa aking may bahay from Poland. Ayan, from Poland. Pag sinabing Poland, pinagsamang island at Pulilio. Yan, Poland. Yan, magandang hapon kay Sister Priya, Ezekiel at kay Jerome. Ayan. Sa pamilya ni Alex Pabriag, yan, magandang hapon po sa inyo. Sa pamilya ni Brother Norman Montibon, Sister Sally, happy birthday, Sister Shana. Shana, happy birthday. Wala bang mainit na sabaw, Sister Shana? O kayo malamig? Ayan. Magandang hapon sa iyo dyan. Brother Nap, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Okay. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. Okay. Wala na ba dyan, kapatid na John Lloyd? Sa Graho family, Ninang Karansa, kamusta na po kayo? Yan. Pressed na pressed pa rin po kayo, Kaplins. May asim pa po. Hey. Ay, naku po. Thank you. Maraming salamat, kapatid na Patrick, my best friend. Ayan. Okay, binabati ko po ang pamilya ni Pastor Dave Argente, Burns Argente sa family, ganoon din si Dondon Argente. Ayan. Okay.
Sige po, tinitingnan ko yung cellphone yan. Sa aking mga partner, opo, yan, si kapatid na Pernsky. Kamusta ka na, Pernsky? Ayan. Sa mga mahihilig sa mga dialogue, mahilig sa mga karagdagang kaalaman, ay lagi nyo antabayanan ng atin pong defender, apologies, kapatid na Pernsky Baisa Camacho Jr. Ayan. Binabati ko yan ang magandang hapon. Yung aking mentor na yan. Ayan. Diyan lang ako umuhugot ng mga talata. Ayan. Okay, pagaling ka, partner. Ayan. Ganun din kay Buboy Gonzales. Kay brother Mongada, kamusta ng pagre-reels? Talaga naman. Oh, diyan sa sagot at tanong, tanong at sagot. Magandang hapon. Yan. Kamusta na kaya ang baby mo? Junior ba yan? Yeah. Okay, sana gwapo. Kung di naman babae, maganda. Yan. Okay, binabati din po natin si Brother Adrian Ruetas dyan sa Bicol. Kamusta na po kayo, kapatid na Adrian? Ano na bang magandang karanasan dyan? Okay, ayan. Sige po, mamaya po ulit ha. Siyesa na po kayo, talagang ganito po tayo kabilis ng oras. Sa Cleopas family, magandang hapon. Ayan, sa Cleopas. Okay. Ayan. Sige po. Okay, babati tayo. Huwag po kayo mag-alala mamaya bago tayo mag-closing prayer Ayan. Dadako na po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakakapalo sa ating Facebook, alam nyo, kasabay din po ito ng YouTube, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan. Kaya doon sa lahat po ng viewers at sumusuporta kay kapatid na Raymond Kada, i-follow din po ninyo ang kanilang mga Facebook live, Facebook saka YouTube. Ganun din kay Pernsky. Jomar Nuwal, maaaring hindi makasama din, may sakit din po. Opo, ayan. Rolf Ograsad Onagalia, ayan, magandang hapon po. Sa mga Donoso family, kay Michelle Cortesano dyan sa Israel, ayan. Kay Kuya Nicanor, magandang hapon po sa inyo dyan, Sister Nitz, ayan. Magandang hapon. Sige po, ay mag-aaral na po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan po ninyo, ako po ay napakasimple lamang membro ng ating church. Kaya kung meron po kayong malalalim, mabibigat na mga tanong, ay kung hindi ko pong masasagot, ay ako po ay magsasabing pasensya na po, pag-aaralan ko po. Ayan, ganyan lang po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Okay, ayan. Sa membro ng AS, Amber, Samantha, ayan, Kyle, magandang hapon po sa inyo dyan. Okay? Yan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang atin hong topic ay talagang marami ng pinagdaanang mga diskusyon. Opo, talaga namang walang kapuknat-puknat, walang kadala-dala, kumbaga itong paksang ito. Kaya minabuti nating talakayin yan, although sa mga diskusyon naririnig natin na wala namang kinalaman sa salvation, hindi naman makapagliligtas, kahit sundin, lalo na kung lalabagin. Ika nga ni Kamenong, lalong hindi ka maliligtas kung lalabagin mo. Ayan. Ngayon, kung hindi naman nangangahulugan como hindi kailangan sa kaligtasan, ay hindi na mahalagang sundin. Yan naman ang pagkukulang ng iba nating mga kaibigan, Rex Castro, Jason XD. Sa mga nag-aaral, kung minsan ay naghahamon pa ng dialogue, naghahamon pa ng diskusyon, ay talaga nga naman madalas nating naririnig na ang 10 utos ipinako na sa krus. Kaya inisip natin yan ang ating paksa. Ayan. Ang 10 utos ipinako na sa krus. Totoo ba ito? Ayan. Di ba? Ngayon, para maintindihan naman tayo ng ating mga kababayan, mga kaibigan, tatandaan ho ninyo, practical na lamang ng ating pag-uusap, alin bang gobyerno, ito madalas nyo naririnig sa amin ni kapatid na Pernsky, alin bang lugar, alin bang bansa, alin bang gobyerno, ang pwede nang pumatay, pwede nang magnakaw, pwede nang manguha ng asawa na hindi lalabag sa pamantayan ng ating Panginoon. Hindi ba? O kayo, halimbawa, kayong mga Kristiyano, kayong mga mananampalataya, mahilig magbasa ng Biblia. Papaano nyo sasabihin doon sa ating mga kaibigan na palasamba pa, palagawa pa ng larawan?
Kung hindi na po ba dapat sundin yan, di ba? Kung yan ay ipinako na sa krus. O paano natin sasabihin sa ating mga kaibigan, lalo po kayo, kung meron po kayo kapamilya, kapuso, na hindi pa nakakakilala ng katotohanan, na nahihirati, namimihasa pa sa paggawa ng larawan, pagsamba sa mga larawan, pagluhod sa mga larawan. Kayo po mga nag-aaral ng Biblia, paano nyo sasabihin sa kanila, ay ipinako na yan sa cross? O hindi, di ba? Kasi kayo din magtuturo din sa kanila na sasabihin nyo ay hindi pwede pa rin. O hindi ba? Aminin natin, mga kaibigan, mga kapatid, hindi ba? O, doon naman sa mga dating magagalang sa mga magulang, paano mo sasabihin sa mga anak mo, sa mga apo mo, ay wag nang igagalang ang iyong magulang. O papayag kaya ang mga makaririnig niyan? Nasasabihin nyo sa inyong mga pamilya, kapuso, o mga apo, mga anak, ang paggalang sa magulang, ipinako na sa krus. Abay, sino naman o ang matinong pag-iisip? O ika nga ni Richard Thompson, matinong pag-iisip ay malabo pa sa sabaw ng pusit. O hindi ba? Nasasabihin yung paggalang sa magulang ay kasamang ipapako sa krus? O hindi po ba? Kaya dapat aminin na ninyo sa inyong mga programa na talagang ayaw lang ninyo dyan yung Sabat. Idinamay nyo lang talaga yung Siyam. Hindi ba mga kababayan? O ngayon, talagang tinitingnan natin, bagamat yung topic ay ganyan, ay sagutin na natin, hindi totoo. Hindi ba? Kayo man, tinan ninyo, kayo naman, wag lang kayong magbulag-bulagan mga kaibigan. Magkaiba man ho tayo ng paniniwala, magkaiba man tayo ng pananampalataya. Tanggapin man ho ninyo o ito hindi, ang mahalaga ito ay ating inihahayag. Hindi ko kayo kinukumbinse. Pero ito po sinasabi natin ng may kalayaan, kayo na po ang bahala niyan. Tingnan nyo kayo po. O sabihin na natin, iwan muna natin yung mga kaibigan nating Roman Catholic Church. Pasensya na kayo kung bumanggit man ako. Pasamantala, huwag muna natin silang isangkot sa ating usapan. O tayo na pong mga kapwa mananampalataya, kapwa Kristiyanong nagbabansag na mga totoo sa ating Panginoon. Tingnan ninyo, sa inyo ba papayag ba kayo na ang membro nyo, utusan nyo, pwede nang pumatay? O sige, analisahin po ninyo. Pag-isipan nyo, kayo pong mga nanonood ngayong hapon, isa-isahin nun natin yan. Papayag ba kayo na kayo manggagawa, kayo ministro, kayo pastor, kayo ang leader, tagapanguna ng samahang pananampalataya? Ay pwede ba ninyo sabihin sa inyong mga membro, ay huwag nyo nang igalang mga magulang nyo? Hindi pa. Tapos pwede ba ninyo sabihin na kayo, umahawak kayo ng Biblia? O minsan nakikita pa kayo sa mga kalsada, bit nyo ang Biblia. O kaya naman makikita kayo sa mga lansangan, sa mga establishmento, sa mga park, kung saan man kayo nagdadaos ng pag-aaral ng Biblia. Hindi ba? Pwede ba ninyo sabihin sa membro ninyo, o pwede na tayong magnakaw? O kayo, mga membro, magnakaw na kayo dahil hindi na ipinako na yung 10 utos dyan sa krus. Di ba? O pwede na kayong mga lunya. Nakita ko, naku po. Pagka ganyan ang maririnig nyo sa ating mga tagapanguna, ay mag-isip na po kayo. Hindi ba? Praktikal pa lang ating pinag-uusapan, hindi pa tayo dumadampot ng Biblia. Mga kaibigan, mga kapatid. Di ba, Mami Chet? Yan, Mami Chet. Yan. Maraming salamat po dyan sa Valenzuela, sa inyong mga apo. Yan. Nakita nyo, mga kaibigan, mga kapatid? Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Ay pwede ka nang sumaksi kahit mali ang witness mo. Di ba? Kasi ang mga laman ng 10 utos yan, isinama ni Kristong ipinako sa krus. Hindi ba? Naku po mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo, ito tahasan ko pong sinasabi sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Ito ay personal kong sinasabi sa inyo. Alam nyo, nagpapagod lang kayo sa mahabang panahon. Nagsasayang lang po kayo ng oras. Napapagod lang kayo sa inyong pakikinig, sa pagdalo sa inyong mga samahang pananampalataya.
Tapos maririnig nyo, ispinako na sa krus ang 10 Commandments. Hindi ba ho kayo nangingimi niyan? Oh? Sige po, usap tayo ng heart to heart. Mga kaibigan, mga kapatid. Oh? Practical pa lang ito, mga kaibigan. Saan gobyerno? Kahit nga yung inyong mga anak na nag-aaral sa public school o private school, di ba? Pwede ba ninyo sabihin, anak ha, pagdating mo dun sa school ha, yung gamit ng kaklase mo ha, pag walang nakakakita, kunin mo ha. Di ba? Oh, kaya tanong nga natin, sino bang matinong magulang magsasabi sa kanyang anak, sa kanyang apo o anak? Pag hindi nakatingin ng teacher mo, di ba? O mandukot ka. Ay sino ba naman, mga kaibigan, mga kapatid, di ba? O sana magkaroon na tayo ng mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ni kapatid na Adrian Ruetas nung araw, kung magre-reunion ka din lang naman, yun tama na. Yun totoo na, di ba? Kung meron ka rin lang naman pambili ng isang gamit na matibay, o masasabi nating quality, may kaya ka naman bumili niyan, ay bumili ka na ng quality. Kaysa naman doon bibili ka sa bangketa, sasabi sa'yo, matibay ito, 3 araw lang, di nagagana. Hindi ba? Lalo yung mga cellphone, kung bibili kayo sa bangketa, matibay ito. Pero 3 araw, wala na. Hanapin mo yung binilan mo, wala na rin sa pwesto. Hindi ba, mga kaibigan, mga kapatid? Kaya, practical. Yung 10 utos na yan, talaga namang hindi pwede, mga kaibigan. Wala ho kayong tala sa loob ng Biblia, no? Sa loob ng Biblia, na ilalaban ninyo, ipaparis ninyo na, talatang ito iuubra para sabing, ipinako na ang 10 utos sa krus. Ay wala. Mahihirapan kayo, mga kaibigan, mga kapatid. Sinasabi ko na po sa inyo ito ng personal. Kahit anong sita sa loob ng Biblia ang gamitin nyo, dumampot kayo sa matandang tipan, dumampot kayo sa bagong tipan, wala, mga kaibigan, mga kapatid. Wala. Wala kayong makikita. Na yung 10 utos, isinamang ipinako sa krus. Naku po, matagal nang pinagdidiskusyonan yan. Mga kaibigan, hindi na ba kayo nagsasawa kay kapatid na Persky sa debate, sa dialogue? Ha? Napaghahalata lang kayo ng mga membro ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Di ba? Makikipag-dialogue kayo. Ang baboy, pag kumain, papatayin, nasusunugin sa apoy. Di ba kayo nangingimi sa ganyang mga paksa? Hindi ba? Ginagamit nyo, gawa 10, unang Korinto. Di ba? Mga pamilya yan. Ano man ang kanin? Naku, mga kaibigan, mga kapatid. Matagal ng mga talata yan. Bago pa sumulpot ang mga samang pananampalataya, yung mga founder na yan, yan ang mga una nilang itinuro, hindi na umubra. Mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba? Bago pa dumami ang iba't ibang pananampalataya, yung mga founder na yan, mga pinuno, yan na ang katwiran. Na ngayon ay sinusundan na lamang ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba? Pero salamat tayo, may mga iba na nagigising na din. Opo, mga iba namumulat na din. Iniiwan nila yung kanilang dating sinasamahan, lumilipat na sa tamang pananampalataya na ito na po ang itinatag ng ating Panginoon. Pinangunahan ng Holy Spirit sa kasaysayan ng Biblia, kasaysayan ng panahon. Hindi nawawala, hindi natitinag. Bakit? May remnant, merong natira, merong nalabi. Kahit yan sa diskusyon, kahit gibain nyo ng gibain yan, hindi nyo magigiba sa diskusyon, mga kaibigan, mga kapatid. Ito'y personal ko nang sinasabi sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan nyo, practical na lang. Isa-isain mo yan. Di ba? Ba'y mawawala? Mapapanis? Sasabihin, ay panis na, luma na yan. Pinawalang bisa na yan. Nakita nyo, matanda na, lumilipas na. Ay, naku po, mga kaibigan, mga kapatid. Ginagamit niyo yung mga talata niyan. Hanggang ngayon, hindi po ninyo nakakatas. Hindi po ninyo naiintindihan, nauunawaan.
Mga kaibigan, mga kapatid. Biro nyo, karakter ng Diyos yan. Likas ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos yan. Tapos ipapako mo sa krus. Naku po mga kaibigan, mga kapatid. Meron man kayong talatang ginagamit. Yung Colosas 2:14 hanggang 17. Efeso chapter 2, verse 15, 14 at 15. Naku po mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba? Oh. Kaya nga maliwanag, sabi ni Haring David, di ba? Sa kanyang mga sulat, merong mabuting pagkaunawa ang sumusunod sa kautusan. Di ba? Nakita rin ni Haring David na ang kautusan ay napakalawak. Di ba? Naalala nyo, mga kaibigan, mga kapatid, nakarapaksa natin? Bakit nga ba ilalapat ng Diyos yung tinatawag na everlasting fire, everlasting punishment? Siya ba ang may kagagawan? Hindi. Mga tao din na ayaw sumunod sa batas, na pinipilit na ipako sa krus ang 10 Commandments. Ay ang gagawin na lamang ng Diyos dyan, abay, tayo rin, tao rin ang may dahilan, o kaya ilalapat ng Diyos yung everlasting fire. Di ba? O, tingnan natin. Bumasa muna tayo ng isang munang talata. May dahilan eh. Bakit ba ilalapat ng Diyos yung everlasting fire? Bagamat ginamit ay everlasting, ay may hangganan. May pantigil din. Bakit? Balikan natin ang Isaiah 24. Simulan na natin sa 4 at 5. Yan, tingnan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit ilalapat ng Diyos yung parusang yan? Hindi dahil sa gusto niya, mga kaibigan, mga kapatid eh. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Nilalang tayo ayon sa kanyang wangis. Gusto ng Diyos ay mabuhay tayong masaya. Mabuhay tayong ini-enjoy natin ang buhay sa mundong ito na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Di ba? Pero, bakit ang tao sasabihin ay pinako na ang 10 utos? Siya pa man din ang karakter ng Diyos. Siya pa man din ang kalooban ng Diyos. Sa tuwing ating nakikita ang kautusan ng Diyos ay lumalalim ang ating pagkilala, lumalalim ang ating relasyon sa Panginoong Hesus sa tuwing makikita natin ang 10 Commandments. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? O kaya ilalapat ng Diyos ang parusa. Bakit? O talata 4 at 5, ganito. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanlibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ay, tuloy natin. Sa talatang 5. Apo. 4, yan. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. O nakita ninyo, sa sinulat ni Propeta Isaias, nakita niya na sa lupang ito maraming nananahan, ay wala nang ginawa sa kautusan kundi sirain, alituntunin, sirain, baguhin ang tipan. Nakita ninyo? Ano pa ang gagawin ng Diyos dyan? O hindi ba? Kaya ilalapat ng Diyos yung nararapat na tatamuhin ng mga taong nagsasabi na ang 10 utos ipinako sa krus. Di ba? Kaya darating ang Panginoon may dalang apoy. Di ba? Sa mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo at sa hindi nagsisisunod sa ating Panginoong Yesus. Yan po ang dahilan. Kaya ipinakita ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa krus ng Calvary. Opo, naroroon si Kristo sa krus dahil sa kagagawan ng tao. Yung paglabag sa batas, kaya kahilingan ng kautusan, merong personang tatagas ang kanyang dugo. Doon magaganap sa krus ng Calvary. Hindi po ang 10 utos ang inalis, kundi yung ating kasalanan at paglabag sa 10 utos.
Kaya si Kristo ay naroroon sa krus ng Calvary. Hindi po ba, mga kaibigan, mga kapatid? Hiwaga, napakalawak itong kautusan ng ating Panginoon. Di ba? Ano ngayon nasabi sa atin? Tingnan natin ang awit 119 verse 96. Tingnan po natin, kapatid na John Lloyd. Ayan. Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan, ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Nakita nyo, mga kaibigan, mga kapatid, ano? Kaya, hindi humahanggan ang Ten Commandments sa titik. Tatandaan mo ninyo. Yan mga, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Lahat po ng laman ng 10 utusan. Ang tawag ko dyan, mga pangalan ng kasalanan. Opo. Ngayon, sinasabi ng iba dyan, wala yun, wala na. Ang nasa bagong tipan na, mapuot ka lang. Ay nakapatay ka na. Ang tumingin ka lang, nangalunya ka na. Dandun din naman. Halimbawa, nangalunya ng mata. Anong tawag mo ron? Yung mata. Di ba? Sa 5:39 ng Mateo, na siya mong pinang-aapid. Alisin mo yung pangalang pakikiapid o pangangalunya. Anong pwede mong ikapit na kasalanan? Sige po, mga kaibigan, mga kapatid. Meron pa ba? Di ba? Kaya mga pangalan yan yung kasalanan na yan. Pero meron niya sa mga ilalim. Kaya nga pagka nakikinig kayo ng batas sa husgado, maraming mga nakapalaman sa isang batas, sa isang kasalanan, napakarami ng kaso. Hindi ba? Kaya yung mga pangalan yan, sabi nakita ni David, ay totoong napakalawak. Mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, ang laman ng 10 utos, sabi ng iba, mga kapatid, mga kaibigan, para sa Israel. Tinanong niyo na naman, di ba? Para sa Israel. Pag-isipan mo naman natin. Para sa Hudyo, kautusan ni Moises. Kung kautusan ni Moises, tama lang siguro kayong mga nagtuturo magpatayan. Magsisamba sa Diyos-Diyosan. Pwede nang mangalunya, pwede nang magnakaw, pwede nang pumatay, pwede nang sumaksi sa di katotohanan. Hindi ba, mga kaibigan, mga kapatid, bakit? Sinasabi nyo, para sa utusan ni Moises para sa mga Hudyo, para sa Israel. Ang tanong, alin naman ang para sa atin? Meron bang utos para sa atin? Sasabihin na naman ninyo, yung pag-ibig ni Kristo. Yan ang tinatawag na kautusan ni Kristo. Pasaninin ninyo. Hindi ba? Ang pamatok ni Kristo. Magdalahan kayo ng pasanin. Yang ang utos ni Kristo. Mga kaibigan, mga kapatid. Marami yung mga talata ninyong yan. Yang mga katwiran ninyong yan, napakadami niyan. Di ba? 10 utos, pinako sa krus, 10 utos para sa Israel. Ang 10 utos kulang. Ang 10 utos inamyendahan. 10 utos 2 na lang. 10 utos para sa Hudyo. Nakita ninyo, mga kaibigan, hindi na ba kayo nagsasawa? Hindi na ba nababago ang inyong mga katwirang ganyan? Mga kaibigan, mga kapatid. Alam mo, baguhin nyo katwiran nyo. Babaguhin din ang sagot namin. Hindi ba, mga kaibigan, mga kapatid? Ano na. Palso na yan mga katwiran na ganyan. Ano naman po ang masama, mga kaibigan, mga kapatid, kung susundin natin? Meron bang masama kung susundin natin? Sige nga po, pag-isipan po ninyo. Masama magsundin yung igalang mo, ang yung mga magulang, na siyang may pangako para umaba ang buhay? Hindi ba?
mga kaibigan, mga kapatid? Ano masama na huwag kang mangalunya? Ano masama? Huwag kang pumatay? O hindi pa? Sige nga po. Naku po, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba? Etong 10 utos, mga kaibigan, hindi lamang ito sa lumang tipan, bagamat ito'y binanggit din sa bagong tipan. Bagamat ito'y hiwa-hiwalay, pero kumpleto pa rin po sa bagong tipan. Opo, hindi po nawawala yan, mga kaibigan, mga kapatid. Mababasa nyo cover to cover mula Genesis hanggang Apokalipsis. Kumpleto pa rin ang 10 Commandments, lalo sa bagong tipan. Hindi nga lang sunod-sunod, merong sunod-sunod, meron ding hiwa-hiwalay. Opo, napakadami po niyan. Kung iisa-isahin pa po natin, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po ba? Kaya nga, hinahaluan na natin ito ng practically. Aling bansa, aling gobyerno, aling lugar, ang hindi kailangan ng batas. Hindi ba? Kaya nga sabi natin noon, ni kapatid na Persky, kung merong Kristiyanong papasok sa politika, tapos ang tinuturo niya ay walang 10 utos, walang batas. Anong batas ang paiiralin niya sa kanyang nasasakupan? Hindi mo ba kayo nakapag-iisip niyo, mga membro, na kayong mga nakikinig sa inyong mga namumuno sa inyo, napapasok ang inyong leader sa politika, samantalang ang mga leader ayaw ng 10 Commandments, papaano nyo paiiralin? Anong batas ang dadali ninyo sa inyong mga pinamumunuang bayan? Hindi ba? Nagnakaw ang kapitbahay, dadali sa harapan ng barangay, dadali sa senado, dadali sa gobernur. Pwede ba sabihin ng namumuno, o teka, ano ba ginawa niya? Bakit naririto? Mayor, kapitan, konsyal, isang gabi, nagnakaw po yan sa kapitbahay, nahuli ho natin, kaya ho dinadala dito. Sasabihin ba niya ng Kristiyanong yan na pumasok sa politika, teka, wala na tayong 10 utos na pinaiiral. Ay, naku. Ano kaya mangyayari? Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Sa basketball, saan kayo nakakitang walang referee, walang rules, walang regulasyon? Naku po. Baka yung manlalaro na yun, sila nila ng referee. Kahit hindi foul, sasabihin, foul. Hindi ba? Magulo. Magulo, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo, sa totoo lang, mga kaibigan, mga kapatid, ayokong saktan ang inyong damdamin, Pero sa totoo lang, ang original at ang unang-unang ayaw ng 10 Commandments, si Satanas. Opo, wag kayo sasama ng loob sa akin, Sumama na ang loob ninyo sa Diyos at sa Biblia. Opo. Kasi, umiral na po yan, Naalala nyo si Pedro sumulat na ang mga anghel ay inireserba na nang sila'y magkasala. Balikan nga natin yan, kapatid na John Lloyd, sa 2 Peter chapter 2, verse 4. Tinan po ninyo, mga kaibigan, Kaya ayoko po na kayo ay tinan nyo, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Nakita ninyo yung pangungusap dyan, mga kaibigan, mga kapatid? Bago pa ho yan, isinulat sa 2 tapyas na bato sa bundok ng Sinai. Bago pa ang Garden of Eden na tinatahanan ni Adam at Eve, yung prinsipyo niya na itatag na sa langit. Praktikal. Papaanong ibibilang na sila nagkasala kung wala namang kautosang nilalabag at wala namang kautosang umiiral? Hindi ba, mga kababayan, mga kapatid? Nang magkasala ang mga anghel,
Sila'y ibinulit sa impyerno, hell. O isang uri yan, may tatlong yan ha, baka sabihin nyo, susunod tatalakayin natin yan. May iba't ibang uri ng termino yan. Ang iba niyan, libingan. Ang iba niyan ay sa Greek word niyan ay tartaro. Diba? O, may iba bang kahulugan yan, pero hindi tayo doon. Ang point natin, ang mga anghel ng magkasala, ang mga yun, inireserba sila. Kung wala pa ang 10 utos na nga sa langit, hindi sila maibibilang na nagkasala. O sa kasaysayan, no, dagdag na pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ayaw yan ni Satanas, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ang pakiusap po natin, huwag nyo na siyang gayahin. Huwag na. Kung maaari po ay umiwas na po kayo sa ganyang mga aayaw sa 10 Commandments. Sa katunayan nga, eto pa mga kaibigan, mga kapatid, hindi lang doon sa langit eh. Nagpatuloy hanggang sa lupa, mga kaibigan, mga kapatid. O tingnan po ninyo ha, 12:17 ng aklat ng Apokalipsis. Kung wala na po yan, ba't magagalit pa yung dragon? Tingnan ninyo mga kaibigan, mga kapatid. Kung yan ay inalis na, ipinako na sa krus, ay magagalit pa ang dragon. Dapat nga matutuwa na siya eh. Ay salamat, wala na ang 10 Commandments. Inalis na, pinako na sa krus. O hindi ba? Hindi, nagagalit siya eh. O tingnan nyo, babasahin natin ha. At nagalit ang dragon sa babae. O madalas nyo nang naririnig yan. Hindi ko na kailangang elaborate yan ha. At umalis upang bumaka sa nalabi. Kanino? Anong katangian ito? Bakit naman nagagalit ang dragon? O, tingnan nyo, sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos intolas, ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ay dapat tuwan-tuwa na siya. Bakit kung sinasabing natutuwa? Marami siyang mga galamay dito sa lupa Natuwan-tuwa pagka sinasabing ipinako na 10 utos sa krus, niluma na, tumatanda na, malapit ng lumipas. Ang kautusan ay panahon pa ni Moises, ang 10 utos ay panis na. Tuwan-tuwa ang marami niyan Pero si Satanas, galit na naman. O hindi ba mga kaibigan, mga kapatid? Hindi ko sinasabi ito para saktan kayo. Sinasabi ko ito para kayo ay mamulat. Ayaw na ayaw nyo sa 10 Commandments. Gustong-gusto nyo ipinako sa krus. Eto. Sabi ko sa inyo, bago pa naglitawan ang mga iba-ibang samahang pananampalataya, yung mga nauna ninyong namumuno, ayaw na nanyan. Eto na nga. Bago pa ang Garden of Eden, bago pa ang bundok ng Sinai, ito na inaayawan na ni Satanas. Kaya hanggang sa lupa, ipinakita niya yung kanyang likas. Nagagalit ang dragon. O sino yung dragon? Verse 9. Balikan natin, kapatid na John Lloyd. Yan, para makita nila, sino ba yung dragon na yan? O sinabi natin, may 2 meaning ang dragon. Pero dito muna tayo. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Nakita nyo, mga kaibigan, mga kapatid? Yung dragon sa 12:17 ng Apokalipsis, isa rin ang dragon sa verse 9. Kinalaro ng Biblia na si Satanas siya, matandang ahas. Nagagalit sa utos. Dapat nga matuwa siya kasi marami siyang mga kasama ngayon sa mundong ito na nadaya din niya. O nakita ninyo mga kaibigan? Balikan mo nga, gusto kong ano sa kanila, yung verse 9 na yan. 12 yan, Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Kaibigan, kapatid, maaaring hindi mo ito napapansin. Hindi ka kaya nakasamang nadaya. Hindi ba, kaibigan?
Kaya nakikiusap ang Biblia sa iyo, kaibigan. Merong Kristong naghihintay sa iyo. Merong Jesus na nag-aanyaya sa iyo. Umalis ka sa silo ng pandaraya. Hindi ba, kaibigan? Malinaw ang tala na dumaya sa buong sanlibutan. O maaaring ikaw ay nabiktima lamang ng mga nagtuturo na hindi itinuturo sa iyo ang buong liwanag. Pero ito ang pagkakataon mo, kaibigan. Opo, yan ang mga binhi ng ating Panginoon. Yan ang kanyang mga angkan sa lupang ito. Yan yung kanyang mga ambasador. Yan yung kanyang mga representative dito sa lupang ito na sinasasaga ng 3 angels message. Mga kaibigan, mga kapatid. Opo, na si Satanas nagagalit sa sumusunod sa utos na dumayak sa buong sanlibutan. Kaibigan, nais ka ni Kristong palayain ka mula sa mga maling aral ng sanlibutang ito. Kaibigan, may pagkakataon pa. Iwanan mo si Satanas sa ating buhay. Tanggapin mo si Jesus Christ na may author ng 10 Commandments, kaibigan. Diba? Oh, nakakatuwa. Kayong mga nabiktima, natutuwa ba kayo? Nagagalit kayo pag naririnig yung 10 Commandments? Sa dami na ng diskusyong nangyari. Sa dami na ng debating nangyari. Panahon pa ni Kamenong, inabangan na natin yan. Iba-ibang sekta. Hindi rin naman talaga napasuko ang 10 Commandments. Inom muna tayo ng tubig. Napapasarap tayo, mga kaibigan. Napapasarap tayo. Yan. Sige po. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Pinag-uusapan natin ay 10 utos. Hindi pwedeng mabawasan, hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng mabago. Kaya, sinabi natin, 10 utos pinako na sa krus. Totoo ba ito? Yan dyan tayo napapaloob sa 10 Commandments. Maraming utos sa matandang tipan na umiiral pa rin sa bagong tipan. Wala pa tayo sa ikapo. Hindi pa natin yung pinag-uusapan. Itungkol sa pagkain, hindi natin pinag-uusapan yan. Dito tayo sa 10 Commandments. Hindi ba? Mga kaibigan, mga kapatid. Ala. Kaya, wag na nating sundan na si Satanas galit na galit doon sa sumusunod sa 10 Commandments. Di ba, mga kaibigan? Sabi ko po sa inyo, hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo nagsasawa na makipagdebate, makipagdialog kay Brother Persky, Baysa Camacho? Di ba? Sa dami na ng mga dialogue na pinakinggan ko, lalo na pagdating sa 10 Commandments, wala na kayong makikitang sitas sa loob ng Biblia na pwede ninyong ipantapat na ang 10 Commandments ipinako sa krus. Wala, kaibigan. Mabibigo lang po kayo. Opo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ano bang masama kung susundin natin? Ano bang masama? Sige, bigyan niyo po ako ng dahilan. Mga kaibigan, mga kapatid, ano bang masama sa 10 Commandments? Alam niyo kung masama yan? Kung masama yan, ay hindi na ibibigay ng Diyos yan eh. Oo. Alam ba ninyo? Pati bibigay pa yan ng Diyos kung yan ay mapapasama lang yung kanyang mga anak. Kung tayo ng mga magulang ayaw nating mapasama ang ating mga anak ibubulit pa ba natin sila doon? Hindi. Isipin nga ninyo yan, mga kaibigan. Kung masama ang sumunod sa 10 Commandments, ibibigay pa ba ng Diyos yan? No.
Hindi ba? Sige po, bigyan niyo po ako ng dahilan mga kaibigan. Pwede po kayong mag-comment. Anong masama? Susundin natin. Nakasasama ba yan? Sumusunod ka lang, pagkatapos nakasasama pa ba? Tinoy niyo naman mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba? Naku, never-ending story, mga kaibigan, mga kapatid. Yung iba, ang ginagawa, para mapasunod sa gusto nila, alam naman nilang tama, alam naman nilang totoo. Diba? Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Ang iba, alam naman nila na mayroong 10 commandments. Alam naman nila. Kaya lang ang ginagawa, binabaluktot ng iba. Bakit? Para makakuha ng maraming membro. Hindi ba? Bakit kailangan? Para maraming offering. Hindi ba? Ito'y tapatan kong sinasabi, mga kaibigan, mga kapatid. Di ba? Sa bagay, sabi naman ng ating pag-aaral, madaling pumasok, madaling dumami, alisin mo lahat yung bawal. Alisin mo yung mga mabibigat para sa kanilang sundin. Alisin mo yan. Di lalabas niyan. Sabi nga nung panahon ni Camino, kung maghahanap ka ng reliyon, yung gusto ni Kristo, wag yung gusto mo. Kasi pagka ganyan, gusto mo yan. Parang ganito lang, mga kaibigan, mga kapatid, parang ganito lang. Sige, iwan natin yung siyam. Tanggapin natin yung siyam. Iwan natin yung isa. At iniwan natin isa, palitan naman natin. Hindi ba? Ano yung pinalit? Yung gusto ng tao. Bakit? Kasi nakabasa sa matandang tipan. Pag lumabag pala ng Sabat, pinapatay. Pagdating pala sa Sabat, hindi pwedeng magluto. Pag Sabat pala, hindi pwedeng lumabas. O kayang isipan nung bumabasa, ay mahirap pala sundin ang Sabat. Okay, ginawa nila para maluwag-luwag, alisin yung Sabat. Pairal natin yung Siyam. Ilagay natin yung una. Ayan. Palitan natin. Sabi ko, naalala ko tuloy nung panahon ito ni Kamenong, nung kami ay pumunta dyan sa party ng Bataan, meron diyang born again na mag-asawa na nahikayat sa Adventist, nahikayat ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng Holy Spirit, sa pakikinig sa programa ni Kamenong sa DWAD, tapos naging DWBL. Sabi noong pastor isang pastor ng born again na yan, dyan sa Bataan, nagkaroon ng gathering ang mga pastor, sama-sama. Kumbaga sa atin, panahon ng Centennial, panahon din ng, halimbawa, ay Thanksgiving. Nagsama-sama. Nagtanong itong pastor ng born again dito sa Bataan. Ngayon, sabi nung pastor, sa isang distrito na inahawakan niyang church, sabi niya sa higher pastor, Pastor, meron lang akong gustong itanong. Meron akong nabasa sa Biblia. Siguro kung ito'y makakarating sa Bataan, at itong pastor na aking ikinukwento, maaaring dyan sa Bataan, panahon namin panahon po ito ni Pastor Diosdado Popue. Ayan, sa mga taga Sambales, sa mga distrito niya, sa mga nakakakilala nung nabubuhay pa si Pastor Diosdado Popue, ayan, siya ang distrito dyan. Kami ay sinama dyan sa Bataan. Ayan, talagang naging guest dyan si kami nung kasama po ako. May tanong, ganyan na ng kwento, ayun ang kwento ng pastor. Pastor, nabasa ko sa Biblia, hinihingi pala Sabat. Bakit nga naman Sabat? Bakit naman tayo Linggo? Alam mo, kasagot-sagot ng higher pastor, kasi kapatid na John Lloyd, sagot kasi yan yung maluwag na araw natin, yung maluwag na oras. Nakita nyo, mga kaibigan, mga kapatid?
Kaya maraming aayaw sa Sabat. Bakit? Kasi ang nakita lang nila ay bawal magluto. Bawal lumabas doon sa bahay. Yun lang ang nakita nila. Pero yung kagandahan ng Sabat, hindi nila napansin. Kaya iba, nagpalit May naman, may 10 din naman. Kaya pag tinanong nyo isa-isa yung mga samahang pananampalataya, iwan muna natin, hindi natin pinag-uusapan yung mga kaibigan nating sumasamba sa rebulto, gumagawa ng larawan. Hindi ho natin yan dito. Ito na yung kapwa, mga Kristiyanong nagbabasa ng Biblia. Hindi ba? Pag pinuntahan nyo kapil ngayon, wala naman kayong rebulto. Punta kayo sa Church of God, punta kayo sa Presbyterian, punta kayo sa Methodist, punta kayo sa Church of God, Church of Christ, Firstborn. Napakadami niyan. Kaya maliban sa Roman Catholic Church, wag mo na yan, wag mo na natin sama dito. Hindi ba wala din kayo? Hindi ba? Kaya kumpleto rin kayo ng 10. Kaya lang yung isa lang talaga pinalitan nyo. Bakit? Kasi yun ang free, yun ang maluwag na oras Di ba? Ibig sabihin yan, namili kayo ng gusto ninyo. Hindi yan gusto ng Diyos Gusto lang niyo yan. Maniwala po kayo sa hindi. Di ba? Maluwag na oras yan maluwag na araw Alam mo yun, nabubuhay pa ang tatay ko, Felix din yan Sabi sa akin ng tatay ko, nabubuhay pa na. Wakla ka, hindi ka mabubuhay sa Seventh-day Adventist. Hindi ka mabubuhay dyan. Saan ka makakakita ng trabaho? Na mula Lunes hanggang Biyernes. Tapos day off mo na yung Saturday, saka Sunday. Hindi ba? Kaso, namayapa na yung tatay ko, ako rin buhay pa hanggang ngayon. Susunod na rin ako balang araw. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Di ba? Sabi sa inyo, pag magre-reunion kayo, mga kapatid, subukan po ninyo. Napakasarap ang ipangilin ang Sabat. Bakit? Si Kristo ang nasa likuran niyan Opo. Bakit lang sabi natin si Kristo ang nasa likuran niya? Biro niyo yung pagkakakilanlan kung sinong Kristo, sino ang Diyos, sino yung sinasamba mo, sino yung pinaglilingkuran mo. Diyan nga nagpapakilala. Tapos aalisin ng tao, ipapalit yung hindi namang nagpapakilalang Diyos. Ang tawag na dyan, Diyos-Diyosan. Di ba? Ipangilin mo ang araw ng Sabat sapagkat ito ang tanda ko at sa inyo upang makilala ninyo na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Nagpapakilala. Na dapat nating sambahin. Kaya si Kristo ang nasa likuran niyan. Pag inalis mo ang Sabat, ipinako mo ang Sabat, parang sinabi mo ng ayaw mo kay Kristo. Ganun po suma total niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Pero pagka gusto mo si Kristo, automatic, mangingiling ka ng Sabat. Sa ayaw mo, sa hindi, mangingiling ka talaga ng Sabat. Bakit? Si Kristo nasa likuran niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ba? Di ba? Kaya naku po, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sa isang aklat, sa isang kasaysayan, gusto ni Satanas malaya Walang pipigil. Walang magsasabing bawal ito, wag mong gagawin ito. Gusto niya yun. Pero yung tunay na malaya, mga kaibigan, mga kapatid, yung tunay na malaya, mga sumusunod. Tingnan natin. Awit 119 verse 44 and 45. Si Satanas gusto ng malaya pero ayaw sumunod. Ito ang tunay, mga kaibigan. Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi. 44 yan? Kautusan na palagi kailan pa man. 45. Lalakad ako sa kalayaan sapagkat aking hinanap ang iyong mga tuntunin. Di ba? Yan yung saved by grace. Yan yung mga taong pinalaya ni Kristo.
Yan yung nasa ilalim ng biyaya, nasa ilalim ng pananampalataya, sumusunod. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Naku po, 4:35 na po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Di ba? Kaya wala. Nakakalungkot lang, biro nyo yun eh. Halimbawa, ilang taon na ba kayo naging kaanib ng inyong sinasamahang pananampalataya? Maaaring ikaw ay simpleng kaanib, ay kasama ka ng manggagawa, maulan, maaraw, kasama ka. O minsan nagpupuyat pa kayo sa pag-aaral ng Biblia. Pero isipin po ninyo, ang 10 Commandments, ang Sabat, pipilitin mong ipako sa krus. Di ba? Sana po. Kung sinasabi ng Biblang, dinaya ni Satanas ang buong sanlibutan, kapatid, may kalayaan kay Kristo. Anong ibig sabihin natin may kalayaan kay Kristo? Sumusunod kay Kristo. Yun ang sabi naman ni David eh. Lalakad ako sa kalayaan, hahanapin ko at susundin ko ang iyong kautusan, magpakailanman. Di ba? Magpakailanman pagkatapos sa hangganan sa krus, balikan mo nga yung 31 ng Exodo. Tingnan ninyo, naalaala ko lang tuloy, di ba? 31 verse 16 at 17 ng Exodo. Hanggang ngayon, ma-Israel pa. At ang mga tapyas, gawa ng Diyos, at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. 17 ng 31. 31 ng Exodo. 31. Tinan ninyo ha. Meron lang akong paalaala ho sa inyo. 7 araw to. Kaya't ang mga anak ni Israel mangingili ng Sabat. Natuto pa rin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw ay nagpahinga at naginawahan. Hanggang kailan? Magpakailanman. Pagkatapos sa hangganan sa krus. Pero pagdating sa apoy, gustong-gusto nyo magpakailanman, hindi mamamatay yung apoy. Nakita ninyo yung ating pag-aaral? Pag Sabat, may hangganan. Bagamat may terminong magpakailanman. Pero yung apoy, magpakailanman. Bagamat may mga terminong pinatitigil naman, ayaw naman din yung patigilin. Kung alin naman yung Sabat na hindi pinatitigil nyo. Yun naman walang hanggang apoy na pinatitigil naman ang Biblia, ayaw naman din yung patigilin. Ay, saan ba yan? Hindi ba mga kaibigan, mga kapatid? Hindi ba? Sige po mga kaibigan, mga kapatid. Kayo naman ang aking kakausapin, kayo naman ang aking paglilingkuran. Meron ba kayong mga tanong? Gaya ng aking sinasabi, pag mabigat yan, sasabihin ko, next question. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Okay, pasok na tayo dyan, Lord, kung may mga tanong. Kaplins, bakit po special at dapat sundin at umiiral pa rin ang 10 Commandments? Bakit po hindi isinama ang bautismo, pangangaral at karumal-dumal na mga pagkain sa 10 Commandments? Alam niyo, sabi ni Haring David, maganda tanong mo kapatid na Patrick ha, alang-alang din sa mga kaibigan natin, sa mga nagsusuri, sa mga nag-aaral. Alam niyo, maganda yan eh. Alam niyo yung kautusan ng ating Panginoon ay humigit kumulang po yan ng 613. Set by set po yan. Bagamat yung 10 utos, special po yun eh. Kaya nga sabi ni Haring David at ni Prophet Isaiah, i-magnify ng Diyos yan, palalawakin ng Diyos yan eh. Sabi ni Haring David, nakita ko yung kautusan ng Panginoon ay malawak. Tapos sabi ni Isaiah, gagawin ng Diyos, i-magnify niya yan. Diba? 42:21 ng Isaiah. Ngayon ang tanong, bakit hindi isinama? Ibang set po kasi yon.
Ngayon, halimbawa, kapatid na Patrick, kunin ko muna itong salitang bautismo. Yung salitang bautismo, isang uri yun ng pag-uutos ng ating Panginoon. Pero pagka ang tao ay nabautismuhan, hindi ibig sabihin ng Ten Commandments, hindi niya nasusundin. Kaya ibig sabihin, pagka ang tao ay nabautismuhan, nagpasakop sa ating Panginoon, automatic ang susunod sa Ten Commandments. Pagka ang tao po ay naturuan, ang tao po ay nabautismuhan, automatic po yun, hindi po siya kakain ng karumal-dumal. Pag ang tao po ay tumanggap sa ating Panginoon at siya nabinyagan, automatic po yan, magiging katiwala sa pag-iika po. Kaya yan po ay sangay-sangay, set by set, sangay-sangay po yan. Hindi naman po pwede, nabinyagan, nabautismuhan ka, ay 10 utos susundin mo. Pero yung pagkain karumal-dumal, hindi dapat sundin. Ang pag-ika po, hindi dapat sundin. Ay, iba po yan. Yan po yung mga batas na umiiral hanggang sa panahon ng bagong tipan. Hindi po yan isinama sa krus. Hindi po yan. Yan po, maraming salamat. Kasi po, yan 10 Commandments pong yan, sa 2 aklat ng Apokalipsis, dalawang chapter, mula sa 22:8, 21:8, sa 22:15, may ilan pang mga batas ng 10 Commandments dyan, ang nakasama dyan sa aklat ng Apokalipsis. Iba pa yung yung sinasabi kong nasa kaban ng tipan. Yung pagkakasalita ay meron pa rin sa 21 ng Apokalipsis saka sa 22 ng Apokalipsis. May ilan pa rin dyan na binanggit na bahagi ng 10 Commandments. Kaya wala hanggang sa bagong tipan, hanggang sa dulo ng aklat ng Apokalipsis, mananatiling mayroong 10 Commandments. Opo, yun po ang sagot natin, kapatid na Patrick. Napaka-special po niyan. Bakit? Kasi yung Sabat dyan, si Kristo po yan narariyan si Kristo dyan Oo. Yan kagandaan po niyan. Biro niyo 10 Commandments, karakter ng ating Panginoon. Sa tuwing makikita natin yung 10 Commandments, sa tuwing mababasa natin yung 10 Commandments, inilalapit at iniwawangis ang ating karakter sa karakter ni Kristo. Mga kaibigan. Yan po ang nakikitang nasa likod niyan. Si Kristo po yan. Kaya pagkaayaw nyo ng Sabat, ayaw nyo ng ikapo, ayaw nyo ng karumal-dumal, sumatotal niyan, ayaw nyo kay Kristo. Mga kaibigang nakikinig ngayon pong hapon. Pero pag gusto nyo si Kristo, ay gusto nyo yung Sabat, yung ikapo, yung karumal-dumal. Tama po, mga kaibigan. Sige, next question po. Kaplins, ano po ba ang biblical interpretation sa Ecclesiastes 12:14, Roma 8:12, 2 Korinto 5:10, Revelation 20:12? Harap ba ang lahat sa Judgment Day mayag sa tamang aral at katotohanan? Magaganda ang inyong mga talata, kapatid na Patrick. Alam mo ninyo ganito, mga kababayan. Bagamat na itanong ni kapatid na Patrick, ito pong ating pagsagot pangkalahatan. Alam mo ninyo, ito ang tungkulin ng tao. Sabi diyan sa Ecclesiastes, matakot kayo sa Diyos, sundin po ninyo ang kanyang mga utos, sapagkat ito po ang buong katungkulan o tungkulin ng tao. Tungkulin ng tao sumunod sa Diyos. At yan po ay gagamitin kapag ang tao'y haharap na sa hukuman ng Diyos. Pero sa katotohanan, hindi pa man tayo kumaharap aktwal sa hukuman ng Diyos. Yung aklat sa talaan sa langit, yan na po ang pinagbabasihan ng ating Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi na po aktwal na pagdating ng masasama, magdating ng mabubuti, pagdating sa langit, ay saka po ihaharap sa 10 Commandments. Hindi po, dito pa lang inihaharap na. Yung ginagawa ng tao, maging hayag, ito'y kubli, ay inihaharap na sa Diyos. Hindi po tayo, kundi yung pong ginawa ng tao, ay hihaharap sa hukuman ng Diyos. Kaya pagdating ni Kristo, Kapitulo 20 na aklat na 12, ay siya'y haharap na, bababa na, dala na ang gantimpala, dala na ang ganting parusa.
Opo, dyan sa 12 ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 12. Hindi po ba, mga kaibigan? O 22:12 ng Apokalipsis. 20:12, yan yung mga haharap sa mga parusa ng ating Panginoon. Kaya malaki po ang gampanin sa Judgment Day. Yung mga sumusunod at lumalabag sa batas ng Diyos. 2 Corinthians 5:10, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Yung pong ating ginawa. Ipaparis ng Diyos sa bawat talaan. Kaya pagbaba ni Kristo, dala na ang ganting parusa, ganting pala. O kaya nga sabi ni Kristo sa 2 Thessalonica, dala niya yung apoy sa mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo at sa hindi nagsisikilala sa ating Panginoong Hesus. Balikan nga natin yan, kapatid na John Lloyd. 2 Thessalonica chapter 1, verse 9. O kaya, sige, silagay mo na sa verse 7, patuloy ang gantin. Yan, ang gantin na. At aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo mga karamay sa mga sakit, gayon din naman kayo sa kaaliwan. Hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga kapigatian namin na nangyari sa Asia. 2 Thessalonica, chapter 1, verse 7 to 10. Sabi ko mukhang hindi tono. 2 Thessalonica, chapter 1, verse 7 to 10. Yan. Yan. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Okay, pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yun, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniniwalaan. Yan ang dahilan. Kaya talaga ang tao po ay haharap yung kanyang ginawa, maging ito'y lihim, maging ito'y hayag, ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ang pagbabasihan ay ang 10 utos. Yan po, sagot natin, kapatid na sa nagtanong. Yan. Next question po. Kaplins, totoo po ba ang Book of Enoch or lokohan lamang? Bakit po kaya ito hindi na isama sa Bible? Yun nga po. Ay, alam nyo, marami na ho talagang nagsuri niyan, kapatid na Patrick. Ayoko manong sabihin dito sa programang lokohan lamang. Alam niyo talagang ay sablay po. Ano lang, ganun muna, kapatid na Patrick. Hindi ho talaga naisama, para lang ano yan parang katulad din lang naman ng ano yan, ng apocryphal book. Parang katulad din lang naman yan. Ako, panatag na ako sa 66 books, kapatid na Patrick. Sa lahat ng mga viewers, panatag na ako sa 66 books. Opo. Pagdating sa kaligtasan, kompleto na Biblia. Opo. Ganun ang sagot natin, kapatid na Patrick. Maraming salamat po. Kaplins, ano ba ang hiwaga sa likod ng paghandog kay Isaac? Bakit naging kaibigan ng Diyos si Abraham? At ano ang mga huling misyon ni Abraham sa mundo? Bakit pinarusahan ang Sodoma at Gomora? Napakaganda ng inyong tanong, kapatid na Patrick. Alam nyo, hindi lang si Abraham ang sinabihang kaibigan. Alam nyo, sa aklat ng San Juan, dyan sa 14, sa 13, sa 15, buong aklat ng San Juan,
Talagang hindi ko na kayo tatawaging alipin, kundi tatawagin ko na kayong kaibigan. Alam mo kasi pagkakaibigan, magkakaklose yan pag sinabi friend. Tulad natin, halimbawa, kapatid na Patrick. Alisin mo na sa isipan si John Doe, ha? Yan. Naalala ko yung tanong mo nakaraan yan, no? O doon sa mga nakapakinig, nakapanood natin, kaibigan din natin si John Doe. Hindi man natin kaaway. Tatandaan nyo sa mga viewers, sa mga nanonood. Bagamat iba-ibang samahang pananampalataya yan, hindi naman natin yan mga kaaway. Mga kaibigan pa rin naman natin yan. Di ba, kapatid na John Lloyd, no? Pero yung pagkakaibigan natin, mga Adventist, pagkakaibigan natin, kapatid na Patrick, kakaiba naman sa kanila. Yung pagtuturing naman natin, magkakaiba. Lahat yung kaibigan natin. Hindi naman natin yan mga kaaway. Kaya lang siguro nasasabi ng iba dahil doon sa magkakaiba ng pananampalataya. Okay. Sinabi kasi ng Biblia yun mula sa aklat ng Isaias, sa aklat ng Santiago, kaibigan nyo talaga niya. Ayun nga naging kaibigan. Siguro pag nakita natin kaibigan, may something yan na nakita ang ating Panginoong Hesus kay Abraham. Maaaring nakita ng Diyos kay Abraham ay matalimahin. Kaya nga sinabi ng 4:11 ng Roma, Father of all believers. Pakinggan mo muna kapatid na Patrick. 4:11 yata yan, patuloy ng aklat ng taga-Roma. Chapter 4. Yan, tingnan muna natin Sumagi lang sa isip ko kapatid na Patrick. Chapter 4 ng Roma, simulan mo sa talatang 11, patuloy. Hanggang mahagip natin yung termino. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na nasa kanya, samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang siya'y maging ama ng lakat ng mga nagsisampalataya, bagamat sila'y nasa di pagtutuli upang katwiran ay maibilang sa kanila. Lagay mo nga sa English version. Lagay mo sa English. Yan. And he received the sign of circumcision, the seal of the righteousness of the faith, which he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. Ayan. Kaya tinawag po siya dyan na ama ng pananampalataya. Nakita niya na masunurin si Abraham. Ngayon, balik natin doon sa tanong, kapatid na John Lloyd. Ano ang hiwaga dito sa istoryang ito? Ayan. Alam niyo, bagamat si Isaac ay anak sa pangako. Ayan. Alam mo ba ninyo ang kinakatawanan niya kung bakit nung iandog si Isaac walang reklamo? Ang pattern po niya, si Kristo ay inihahandog din, wala din siyang reklamo. At tinan ninyo ito ay analysis Nung sabihin ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, kaisa-isang anak. Ganyan din si Kristo, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, si Isaac, anong hiwagang nasa likod niyan? Si Isaac masunurin, hindi reklamador. Si Kristo masunurin, hindi nagre-reklamo. Diba? Ibinigay niya yung kanyang buhay. Hinayaan ni Isaac. Natalian siya ni Abraham. Hinayaan ng Diyos Ama na si Kristo mabayubay sa krus ng Calvary. Hinayaan ng Ama na si Kristo isugo dito sa sanlibutan para ikaw at ako maisama ni Kristo yung ating parusa ng kasalanan na kamatayan ay kinuha ni Kristo sa krus ng Calvary na walang reklamo. Kaya God will provide. Jehovah Jireh. Nung ihandog na si Isaac, papatayin na, hindi na tuloy, ito lang ang pagkakaiba nila. Merong hayop, nakita, nakasabit sa puno. Jehovah Jireh, God will provide. Yun ang inihandog. Yun ang kahalili. Sa halip na si Isaac ang mamatay, sa simbolo nung usa, nung nasabit, yun ay si Kristo. Kaya yung kanta, madalas kong binabanggit, I'm just a sinner.
Saved by grace. He took my place yan. Di ba? He took my place. Kinuha niya yung lugar mo, lugar ko. Si Kristo ang namatay sa krus ng Calvary. Yan. Okay, thank you po. Maraming salamat po doon sa inyong magagandang mga tanong, ha. Jerry Corpus, magandang hapon po. Brad Lins, anong mga kautusan ang mga sinunod ni Abraham sa 26:5? Kasama ba 10 utos dyan? Opo, kasama po yan. Hindi po pwede, ang sinunod lang ni Abraham ay mga tuntunin, mga utos, tapos 10 utos hindi niya na sinunod. Ayan. Tingnan naman ninyo yung pagkaka-analysis natin dyan, ano? Sabihin natin, balikan natin, ilagay mo nga kapatid na Patrick. Kapatid na Patrick, tingnan nyo. Kapatid na John Lloyd, yan. No? Kapatid na Patrick tuloy, sige. Yan. Tingnan nyo, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, ginanap ang Yan, okay po. Pasensya na po, medyo hindi niyo siguro nasundan niyo, nagkaroon lang na aberrayan. Bahagya lang naman, kaunti lang naman. Okay po, ayan, mga kaibigan, mga kapatid, ano? Sige po. Yun po, yung ating sinasabi, bago dumating kay Moses, dumating na kay Abraham yun eh. Lahat po yan, kasama na po dyan, kapatid. Yung iba po niyan, pinipilipit na lamang po, kapatid na Jerry Corpus, para sabihin hindi ka bilang dyan 10 utos. Sasabi, halimbawa lang, kapatid na Jerry, halimbawa lang, doon sa mga viewers natin. Sinunod ni Abraham ang lahat. Pero 10 utos hindi niya sinunod. Nakita niyo mga kaibigan, para baga lalabasan, si Abraham, ay masunurin pero manlalabag. Hindi ba? Ngayon, kung 10 utos kasama dyan, kasama na po dyan. Yun lang salitang turay. Kung ang pag-uusapan natin, yung tural, 5 aklat ni Moses, kasama 10 utos dyan eh. Hindi ba mga kaibigan, mga kapatid? Kasama po. Malungkot lang kung ayaw nila isama dyan. Wala tayong magagawa, kapatid na Jerry Corpus. Alam naman natin kung sino yung binabaluktot. Alam nyo mga kapatid yan talatang niya, makikita nyo rin yan sa libro ni Gideon Durante. Ginamit din niya yan Lalo na yung mga mahihilig dyan sa mga sa programa na ating mga ministry, yung mga ibang programa. Ginagamit nila yung kay Durante. Minamali nila yung talatang yan. Isipin mo si Pastor Gideon Durante gagamit ng talata dyan na isasablay para sabihin hindi sinunod ni Abraham ang 10 utos. Parang maalam pa sila kay Dr. Gideon Durante. Meron ba kayo natatandaan libro niya na sagot sa discussion sa doktrina? Ginamit ni Durante yan. Tapos yung sumasablay naman dito na hindi raw yung sinunod. Naku po, maalam pa kayo kay Pastor Gideon Durante.
Maalam pa kayo sa Biblia. Hindi ba? O yan ang sagot po natin. Tama yung tanong po ninyo, kapatid na Jerry Corpus. Kasama po dyan. Yan. Kaplins, ano po bang biblical meaning ng Matthew 24:36? Sino po ba ang authority ng lahat ng mga bagay kabilang sa mga desisyon at mga utos? Ang Ama or si Kristo? Sa paanong paraan sila magkapantay? Malawak na usapin ito, kapatid na Patrick, pero iklihan ko lang Nasa alas 5 na ho tayo. Ayan. Alam nyo, ang pagkakagamit ko kasi dyan sa talatang yan, si Kristo po, tatandaan ninyo, nagkatawang tao. Pero pagdating sa desisyon, sa pagiging Diyos, sila po nagkakaisa ho dyan Pare-pareho sila sa kalagayan Diyos, wala silang mababa, wala silang maliit, walang mahina. Pero dahil si Kristo ay nagkatawang tao, lalabas po talaga makapangyarihan ng Ama kaysa sa Kanya. Kaya lalabas, hindi ho talaga sila magkapantay dyan. Kasi bakit? Nagkatawang tao si Kristo. Pero sa pagiging Diyos, mga kaibigan, magkapantay ho sila. Pag binasa nyo yung magandang balita, Biblia, sa Pilipos 2, mula sa 5 hanggang 8, magkapantay sila sa pagiging Diyos Si Kristo, dahil po siya ay nagkatawang tao, limitado na po yung kanyang kaalaman. Opo, pero sa pagiging Diyos, alam niya po lahat. Opo, kaya yung termino dyan, ilagay nga natin, kapatid na John Lloyd, dito para mabasa nila, yung 36, chapter 24 ng Mateo. Ayan, tingnan natin. 24 verse 36 ng Mateo. Sige po. Ngunit tungkol sa oras, sa araw at oras, walang makakalam kahit ang mga anghel sa langit at ang anak, kundi ang Ama lamang. Tatandaan nyo sa panahon po yan, si Kristo po yung nagkatawang tao na po dyan. Hanggang sa mamatay sa krus, nagkatawang tao na po siya dyan. Pero sa katotohanan, kahit sabihin na natin, halimbawa, nagkatawang tao siya, siya pa rin ang kinatataguan ng kaalaman, karunungan Tingnan po ninyo ang 3:2 ng Kolosas. Tingnan natin. Yung pagdating ng ating Panginoon sa pagiging katawang tao, hindi niya alam. Tama ba o 2:3? 2:3 ng Kolosas. Tingnan natin Yan. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman. Doon nga sa ibang version ng 36 ng Mateo, walang makapagsasabi. Walang makapagsasabi kung kailan siya darating. Kaya alam din niya, kasi meron siyang timetable, alam din naman ni Kristo yun. Pero sa pagiging tao niya, hindi niya alam. Walang makapagsasabi. Ang maliwanag dyan sa 2:3, siya ang kinatataguan ng kaalam. Siya nga ang karunungan ng Diyos Sa unang Korinto 1, di ba? Talatang 24. Ayun po, sagot natin, kapatid na Patrick. Sige po. Ayan. Next question po. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid Thank you po sa inyo. Sige lang po. Okay lang po. Sige po. May oras pa naman tayo. Ang SDA na itinatag lang ni Ellen White sa Amerika noong 1863 ay di saklaw sa kautusan ng Diyos na 10 Commandments. Tanong, bakit ito ang ipinapangaral ninyo? Alin po ba ang gusto niyong marinig diyan, kapatid na Ruth o Grasad o Nagala? Ano po? Ano po ang gusto ninyo diyang malinaw po ninyong tanong? Ano po ang gusto ninyong alamin diyan? Bakit ito ang ipinangangaral ninyo? Alin ho doon yung pagtayo ng itinatag ni Ellen White o kautusan ng Diyos? Kasi kung nag-uusap pa sila may nag-uusap ba sila? O sige lang, mag-usap kayo basta wag lang mga terminong hindi maganda Kumbaga, medyo konting pino lang sa mga termino. Huwag na natin gayahin si Ka-Eli, hayaan nyo na sila dun. Basta sige, usap lang po kayo dyan. Ngayon, alin ang hindi sakop ng 10 Commandments? Pagpaparehistro?
O kayo naman, mga kaibigan, naku po, hindi naman natin pinag-uusapan ng rehistro. Pero sakop yan ng batas. Alin ang batas? Batas ng tao magperehistro. Pinag-uusapan natin, eksklusibo, 10 Commandments. Di ba? Okay. Ngayon, yung 10 utos nga niya, nauwi sa pag-ibig, di ba? Pagka sinabi natin, bakit hindi mo pinarehistro? Hindi ka sakop. Hindi ka umibig sa tao. Sabi ng batas parehistro nyo yan. Oo, parehistro mo yan. Di mo sinunod. Wala kang pag-ibig sa tao. Di ba? Kaya pag-ibig love your God, love your neighbor. Nasasakop tayo ng gobyerno ng lupang to. Opo. Nasasakop tayo. Kasunod tayo. Naman masama kung parehistro. Baka si Kako yung sinasabi nyo sa Ellen White, hindi sakop ng 10 Commandments. Malabo naman. Baka sabihin nyo, bakit pinangangaral nyo ito? Kasi yung pinangangaral nyo yung ito, hindi ko alam hulaan kung 10 utos ba o yung pag-rehistro. Diba? Ngayon, kung sabihin naman, bakit pinangangaral nyo ang 10 Commandments, hindi naman sakop si Ellen White. Malabo naman yun. Diba? O sabihin naman natin, bakit pinangangaral nyo ito na kailangan may parehistro? Diba? Kailangan yun. Kasi batas yun. Paggalang natin yun sa gobyerno. Hindi ba? Ngayon, kung hindi ka gagalang sa gobyerno ng paparehistro, di Okay, yan. Thank you po. Talaga naman, napapasarap tayo mga kapatid, mga kaibigan. Lalo naman tayo pinatitigil ng ating kunting abereya. Ng ating Okay? Sige po. Marami pa po naman may tanong. Maubos lang po yung aking sagot kay kapatid na Maraming salamat ha. Sige lang, usap lang po kayo dyan mga kaibigan, mga kapatid. Ganyan talaga. Yan yung mga palitan ng katwiran. Basta huwag lang kayo mag-aaway ha. Okay ha. Sige. Kahit na medyo mga usap na hindi kayo nagkakaintindihan, basta katwiran lang sa katwiran. Yan. Maraming salamat sa inyo dyan. Sino man po kayo. Thank you. Ayan. Next. Kapatid na John Lloyd. Sige po, 5:30. Pagbibigyan ko na po kayo ng 5:30. Ayan. Pagkatapos nito, meron po akong Bible study. Kaya doon sa aking mga kapatid, ipag-pray po ninyo ang pamilyang Castillo, pamilyang Delpin, pamilyang Tanjulon, tapos yung pong mag-asawang membro ng Blessed Hope, si Sister Juliet. Sana wag silang lumiban. Okay? Thank you po. Sige po, maraming salamat. Okay po, kapatid na John Lloyd. Okay na po yan, okay na po. Okay na po. Ayan, mga kaibigan, mga kapatid. Sinenyasan na po ako, naubusan na po ako ng sagot, naubusan na rin po kayo ng tanong. Kaya maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid. At tandaan po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, yan pong 10 utos na yan. Utos din po ni Kristo yan. Bago pa ho nga lumitaw sa bagong tipan, utos na po ni Kristo yan. Kaya yung pong mga mahihilig sa dialogue,
mahilig sa mga sharing, sa mga discussion. Tandaan nun ninyo, si Kristo na po yung nakikipag-usap sa matandang tipan. Sa kalagayang Diyos, hindi po sa kalagayang tao. Kaya yung 10 utos, law of Christ po yan. Kautusan po yan ni Kristo. Bagamat merong binabanggit ang Biblia, kautusan ni Moises. Pero lahat po yan galing sa ating Panginoon. Si Moises lamang po ang binigyan ng pangangasiwa dyan. Pinangasiwaan lamang po yan ni Moises. Diyan lamang po niya pinagkatiwala para naman ibahagi ni Moises sa kanyang mga nasasakupan. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, inisa-isa yan ng ating Panginoon. Naalaala po ninyo yung nagtanong na mayaman o doon sa 19 ng Mateo, inisa-isa ng ating Panginoon, hindi ba? Kautusan po ni Kristo yan. Kaya pagdating sa bagong tipan, lahat po yan kautusan ni Kristo. Kaya wag ho nating sasabihin na ang 10 utos, kautusan ni Moises. Hindi po. Hindi po. Kautusan po yan ni Kristo. Kaya tama mga kaibigan, na may sinalita si Kristo na ipinako na sa krus. Alin po ba yun? Ayan. Tingnan natin muna kapatid na John Lloyd, para sa ating mga viewers na matugunan yung ating topic na ipinako sa krus, hindi po 10 utos. Meron po siyang ipinako, meron po siyang inalis, meron po siyang batas na hindi na tayo sakop. O, pakinggan po ninyo. Sa Kapitulo 9 ng aklat ng Daniel, simulan natin sa talatang 26 at 27. Ayan, tingnan natin. Tingnan po natin. At pagkatapos na po ng 2 sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. Gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating, at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 linggo, at sa kalahati ng 1 linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, mga kaibigan, mga kapatid. Ipatitigil niya. Kailan niya yan ipatitigil? Saan ang naging katuparan niyan? Doon po nung siya'y sumigaw sa krus ng Calvary. Nang sumigaw ang ating Panginoon, pakinggan po ninyo, sa 27 ng Mateo, simulan natin sa talatang 50, patuloy ganito ang nakalagay. Ayan, tingnan natin. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. 50. Narito ang tabing ng templo'y nahapak. Alin po ang tabing ng templong nahapak? Ang pinag-uusapan sa talatang ito, hindi po yung santuaryong itinatag ng Diyos sa langit. Ito po yung santuaryong ipinatayo ng Diyos kay Moises doon po sa disyerto. Tuloy natin. Ang templo'y nahapak na nagkadalawa, buwat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. Ang ibig pong sabihin niyan, mga kaibigan, mga kapatid, sa batas ng matandang tipan, lalo na sa aklat ng Levitiko, may mga batas diyan, kung tawagin po yan ay ceremonial law. Nung sinasabing ipatitigil ng Daniel 9:27, dito mangyayari nang si Kristo ay mabayubay sa krus ng Calvary. Kaya ang chapter 2 ng Kolosas, mula sa talatang 14 hanggang 17, lahat po ng sistema ng seremonya na kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ang nahangganan sa krus ng Calvary. Hindi po yan 10 utos. Sa katunayan nga po, pagdating po sa Kapitulo 2 ng aklat ng Kolosas, doon na po tayo sa talatang 17. Ganito po ang pagkakabanggit ng aklat na sulat ni Apostol Pablo. Tingnan po natin. Yan. Sa verse 17 ng chapter 2 ng Kolosas. Ito po ang nakalagay sa atin.
na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Kaya nang si Kristo ay namatay sa krus ng Calvary, nahati po yung tabing nung templo doon sa matandang tipan na ipinatayo ng Diyos kay Moises. Kaya yung seremonya na kumakatawan lahat kay Kristo, yung mula doon sa mga hayop na inihahandog na walang batik, mula ron doon sa dugo, mula roon sa pare, lahat po yan ay umaanino kay Kristo. Kaya pagdating sa 17, ngunit ang katawan kay Kristo. Kaya nang sabi ni Kristo, naganap na sa panahong naghahain ng saserdote, nung papatayin ang kordero, tumakas po ang kordero. Ay, sagot ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo na po ang kinakatawanan nung mga hain, nung binanggit sa Daniel 9:27 na patitigilin ang hain at ang alay. Hindi po ikapo, hindi po tungkol sa marumi, hindi po tungkol sa Ten Commandments, kundi yung kumakatawan kay Kristo, yun po ang ipinako sa krus. Ang tawag suma total, seremonyalo, hindi po dekalog. Yun po ang sinasabi natin, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ang paanyaya po ng Biblia sa atin, kaibigan, ay tayo po kailangang palayain ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong hapon, kaibigan, bakit hindi mo buksan ang iyong puso para kay Jesus? Na gusto ng ating Panginoon, alisin ka mula sa pandaraya ni Satanas. Alisin ka sa mga maling aral. Kaibigan, kailangan mo ang tunay na kalayaan na yan ay masusumpang mo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ka ng ating Panginoong palayain, makikita naman sa ating kaibigan ang pagsunod sa mga batas bilang bunga ng pagmamahal, bilang bunga ng pagsunod sa ating Panginoon. Kaibigan, ngayon pong hapon ay inaanyayahan ka ng ating Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. At mula ngayon, ikaw ay susunod na sa mga pinag-uutos, lalo na sa kalooban ng ating Panginoon. Pagpalain po ang ating pag-aaral ngayon pong hapon. Okay, meron pang pahabol, kapatid yan? Sino yan? Ito, Riaga Richard Bayani. Brad Lins, yung anak ni Abraham, huling asawa niya, hindi ba kasama sa pinangakuan? Saan bansa sila nakasama? Ba, maganda ho yan. Siguro po sa susunod, tatalakayin natin yan. Sabi kasi ng iba dyan, yan daw yan Muslim. Country. Pero pinagpala din, si Ismael. Po, pinagpala din po yan. Marami rin sigurong nakasama si Abraham. Doon sa asawa, no? Ang Diyos naman ay fair. Fair naman ang Diyos. Talagang kahit pinagpala si Isaac, hindi naman din pinabayaan ng Panginoon si Ismael. Sa kabila ng pagkakamali ni Abraham, ay pinakita pa rin ng Diyos yung kanyang pagiging fair. Kaya nga sabi ng Matthew, chapter 5, di ba? Ang Diyos nagpapaulan sa mabuti, nagpapaulan din sa masama. Ibig sabihin, pinakikita lang ng Diyos na siya ay fair, siya ay patas. Ngayon, tungkol dyan sa bansa, meron nagsasabi, yan ay Middle East. Meron man nagsasabi, sa ibang mga nag-aaral, yan naman ay sa Amerika. Pero, ang importante ho dyan, ay alimang bansa yan, saan man sila bansa, ang mahalaga din po dyan, pinagpala din po yan ng Panginoon. Opo, tayo man, tinanin nyo ang history ng ating Panginoon, ha? Magmula kay Ruth, kay Moab, di ba? Kay Jesse, kay Ruth, tinanin nyo yung naging lahi ni, di ba, nung mag-asawa yan si Orpa, si Jesus Christ, naging lahi doon sa lingkod ng mga masasama, nasa lahi siya. Dapat nasa lahi siya ng matutuwid, di ba? Pero pansinin nyo, magmula roon, yung mula kay Abraham, kay Isaac, tapos mga lahi-lahi na, hanggang dumating kay Ruth, hanggang dumating kay Boaz, di ba? Hanggang dumating kay Jesse. At tinan nyo yung linya ng ating Panginoon. Ibig sabihin kahit nasa linya tayo ng masama,
may pag-asa tayo. Pwede tayong basbasan ng ating Panginoon pag tayo lumapit po sa Kanya at sumunod sa ating Panginoon. Yan po, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat po. Ito po, babati na po tayo bago po tayo mag-closing prayer. Ako po personal na nagpapasalamat sa inyo kay Tony Panesa. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Kay Hard Aleman Utro, maraming salamat po sa inyo. Lowy Agbayani, good afternoon. Kap, God bless po sa program. Greetings from ABM family. Ano po ba yung ABM family? Maraming po salamat. Glory to God. Kay Jonathan Naum, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Ayan. Opo. Okay. Thank you po. Ayan. Meron ba dyan? Titingnan ko cellphone ko kapatid na John Lloyd Kay Mami Chet, kay Richard Bayani, thank you po sa inyo. Malu Almildes, Ma'am Edigues Fernandez, thank you po. Kirma Criaco, thank you. Yan, maraming salamat po. Kahit doon sa mga kasagutan nyo, binabati ko yan din po si Rolf Ograsad. Sige lang po, maraming salamat po sa inyong sharing. Thank you po. Yan, God bless po. Kay Jerry Corpus, thank you po. God bless sa inyo po. Ayan. Okay, thank you po. Okay, sige Sino pa ba? Ayan, yun lang po. Basta nabati ko na yung iba. Ayan Mac Tibor, ayan. Thank you po, Mac Tibor. Thank you. Ayan. Okay, okay, sige po. Tinitingnan ko cellphone ko. Alam nyo naman ito yung late Ayan. Jason XD. Okay, thank you po. Thank you po. Ayan. Okay. Kay Michael Antonio Ereño Labo. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Ayan, God bless po. Okay, Brother Ronald Policarpio Abacan, maraming salamat po. God bless sa inyong mga kasama, family, kaibigan. Ayan, kay Jacob Hiresa sa mga Hiresa dyan sa San Narciso. Ayan. Ito siguro si kapatid na Jacob, baka ito nasa Imus na. John Paul Pahe, thank you po sa inyo. God bless po. Ayan, si Elser Merino. Ayan, Early 7 Strikeland. God bless po. Thank you po sa inyo. Ayan. Ayan, thank you, Madam Bernadette. Thank you. Ayan. Si Rosalita Balmes. Thank you po sa lahat ng mga Balmes. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, thank you po sa inyong panunood. Thank you, Brother Nap. Ayan, thank you. Okay. Ayan. Okay. Wala na po ba ako nakikita rito? Ayan, si MBCG. Abs, magandang hapon sa iyo. Ayan. Si Gerson Apias. Thank you. Ayan. Okay. Buboy Gonzales. Thank you. John Gasper. Ayan. Sonia Platon. Thank you po. Ayan. Happy birthday, Ate Nils. Sa Pansito family. Thank you po sa inyo. Ganun din kay Doray. God bless. Sa buong distrito ni Pastor Kenneth, Pastor Dave, Pastor Art. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Yan, Sister Yem. Ay, naku po, yan na. Diretso na po tayo dyan sa Bible study. Kung ipunin niya na po. Kapatid na Camacho, pagaling ka ha. Okay, 2 araw na kitang hindi nakakasama. Ayan, pagaling ka. Ganun din kay Jomer Nuwal, nag-text kanina, masama din ang pakiramdam. Thank you po sa inyo. Sana po ay, sa mga nag-aabang po, pasensya na po kayo kung hindi ko sila nakasama. Masama lang po kanilang mga karamdaman. Opo, pero gagaling din po yan. Sila. Thank you po. Hello, happy Sunday, Brad Dino. Thank you po, kapatid na Abs. Kapatid na sa lahat po. Alma Sacro, thank you po. Ayan. Policarpio Abacan, thank you po. Ayan. Okay. Sensya na kung di ko man kayo nabati isa-isa ha. Okay. Alam nyo naman na ating pong oras, limitado. Ang aking cellphone ay limitado rin. Pagkaalis ko, ay bigla ko na lang nakikita. Basta lahat po kayo pinasasalamatan ko. Anumang kapurihan, anumang kaluwalhatian, ibalik po natin sa author ng ating buhay, sa author ng 10 Commandments, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat.
Salamat po na karaos po ang aming pag-aaral. Dalangin po namin, Amang Banal, ito pong inyong karakter, ito pong kautusan ng pag-ibig, ay madama po ng aming mga kaibigan, lalo na sa iba't ibang samahang pananampalataya. Kayo po ang kumatok sa kanilang puso. Kayo po ang kumausap sa kanila. Akayin niyo po sila, Panginoon, sa tunay na malaya, tunay na kalayaan, nagbubunga ng pagsunod sa iyong mga utos. Pagpalain po sila, Amang Banal, ang kanilang kalusugan, kanilang hanap buhay, ang mga kanilang pinagkakakitaan sa tuwi-tuwina, sa mga estudyante, sa mga mag-anak, sa bawat tahanan, sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa iba't ibang mga bansa, idinudulog namin sila sa Amang Banal. Sa loob po muli ng Sanlinggo, pangarap sa kabuhayan, ay pagpalain po. Sa gitna nito, Amang Banal, na may mga karamdaman tulad ni Jomer Nuwal, kapatid na Pernsky, Brother Sam, Mamileni Patalinhog, sa mga may birthday, pagpalain po at pagalingin sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kagalakan, katuwaan, kapanatagan, kapayapaan. Sinasama na rin namin ngayong hapon ang General Conference, ang Cavite Mission, sa mga pastor, sa mga laiko, kultur, palimbagan ng mga aklat, mga babasahin, ganun din ang lahat ng media ministry. Amang Banal, patuloy mong pangunahan. Kayo ang maitataas, kayo ang mapaparangalan. Binabalik po namin sa kapurihan at kalawalatian sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you po, Ninang Caranza, pagaling po kayo. Mapasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at